Hi po. Ano po ba ang packaging materials? Ang packaging materials po, ito po yung ginagamit ng mga sellers para po ibalot o ipack ang kanilang mga orders ng kanilang buyers. Ito po ay nagsisilbing proteksyon sa mga products para hindi po ma-damage during transportation or during delivery. So, ano na nga ba ang mga packaging materials na ginagamit? Siyempre, number one, nandiyan si box. May mga different boxes tayo. Different sizes ng boxes para ilagay doon yung mga orders ng mga buyers natin. Tapos, meron tayong bubble wrap. Siyempre, si bubble wrap, hindi yan dapat mawala. Kasi si bubble wrap, yan din ay nagsisilbing protection product o item na in-order ni buyer para hindi siya masira. Tapos, nandyan din si packaging tape. Si packaging tape naman, nag-i-ensure siya para mas sealed yung ibinalot na item o product na in-order ni buyer. Siyempre, nandyan si honeycomb. Kung gusto nyo ng mga eco-friendly na mga wrapping materials, andyan si honeycomb. Si honeycomb, yun yung para siyang papel na kapag in-stretch mo, parang meron siyang diamond shape. That's honeycomb. Buffer bag. Si buffer bag naman, ito yung ini-inflate o linalagyan ng hangin para kapag ipinasok yung order o yung maliliit na fragile na order o ayaw mong ma-deform na order sa'yo ni Bay, pinapasok yun sa loob tapos linalagyan niya ng hangin. Tapos para siyang para siyang mag-inflate o tawag mo doon, parang lalaki siya para during travel, napoprotektahan yung mga nasa loob. Yun yung yan yung cute na para siyang pillow na maliit. That's buffer bag. So, linalagyan siya ng hangin. So, si bubble wrap kasi, may dalawang kulay yan si bubble wrap. May bubble wrap na kulay puti o white, may bubble wrap na kulay itim o black. Pero ako, nung una kasi ang ginagamit ko yung white. Transparent siya sa loob, makikita mo yung pinaka product sa loob. So, nag-switch ako doon sa black. So, ang purpose ko kasi kung bakit ako nag-switch sa black kasi bukod doon sa protection ng item o ng product, hindi niya makikita kasi nga itim. At saka, yung itim na bubble wrap, protection siya para doon sa sunlight at saka sa heat during travel or during delivery. Maganda din naman si white, kaya lang kasi transparent nga siya. Maganda din naman siya kung ang lalagyan mo ilalagay mo pa siya sa another packaging. Mas maganda siguro kung gano'n. Pero kung ma-expose yung item sa loob, dissipate. Ibig sabihin ng dissipate, maging thinner o maging weaker o humina o naging manipis yung bubble wrap. Masira yung nasa loob o yung materials na pinoprotektahan niya sa loob. So, kung ako tatanungin, mas gusto ko si itim na bubble wrap. Save si item sa loob. At the same time, hindi pa siya nakikita. So, kailangan kapag nag-pack tayo ng mga order ng ating mga buyers, be sure na maganda yung pagkakapak. Maraming roll ng bubble wrap. Hindi naman. Ako kasi nung naging seller ako, fragile yan o hindi, malayo man o malapit, I'll make sure na yung pagkapak ng order sa akin is maganda. Kasi mahirap na damage siya through travel o through delivery, during delivery. Siyempre, ang ending niyan, babalik sa'yo. So, return and refund. So, para maiwasan natin ang return and refund, ayusin natin yung pagkapak. Hindi yung basta-basta na lang ilalagay si bubble wrap para lang masabing may bubble wrap. Hindi ganon. Ayusin din natin, lagyan natin ng tape sa gilid, yung i-close natin yung both sides para hindi naman masira kasi naka-bubble wrap nga. Tapos yung kaliwa kanan naman bukas. So may tendency pa ring masira siya lalo na during delivery. So hindi natin alam kung iniingatan ba talaga during delivery yung in-order. So
para makasiguro ka yung bubble wrap at saka yung pagkakasealed ng order ni buyer is maganda.